Hi guys, si Kadjo na naman and you're watching M News, no? Dito po sa Anything Motoring TV sa Pinoy Extreme Channel. Okay guys, ngayon po pag-usapan natin ang aming pong bike review na ang Royal Enfield Guerrilla 450. Bago po natin pakita ang ride review at mga rolling shots natin dito, pakita po natin muna at sabihin ko muna sa inyo ang kanya pong specifications. Okay, ang Royal Enfield Guerrilla 450 ay merong liquid-cooled single-cylinder double overhead cam 4 valves na 451 or 452cc engine. Okay, ang maximum power po nito is around 40 to 41 horsepower at 8,000 RPM na meron po maximum torque na 40 Nm. Okay, ang gearbox naman po niya is 6-speed, no? Ang kanya pong suspension sa harap is telescopic, 43mm, at sa likod naman is linkage type monoshock at single po yan syempre, no? Tapos ang kanya pong front brake is hydraulic disc, meron po siyang 310mm size, no? At meron po itong dual channel ABS, at ang likod naman ay hydraulic disc brake din na meron 270mm at dual channel ABS na rin. Ang gulong po nito sa harap is 120/70/17 tubeless po ito. Sa likod naman is 160/60 17 tubeless din, at meron po siyang 17 inches alloy rim. Okay, ang kanya pong wheelbase is 1,440mm. Ang ground clearance po niya is 169mm. At ang kanya pong haba is 2,145mm, at ang kanya pong width is 833mm na may height na 1,125mm, no? Seat height niya is mababa lang, 780mm, at ang fuel tank capacity is 11 liters. Medyo may kaliitan pero matipid naman sa gas, kaya mamaya mapag-uusapan natin yan. At ang kanya pong timbang is 185 kilograms, no? Ang kanya pong instrument cluster, naka TFT display na po ito, no? Ang kanya pong speedometer console, no? At syempre, meron po itong LED lighting, ang kanya pong headlights, at syempre ang tail light at turn signals, no? At may mga ride modes po ito pagdating sa kanyang technology, dalawa, eco and performance. At isa pa, naka-ride by wire technology na po ito. Okay, ang fuel consumption po niya approximately is 29.5 to 31.5 kilometers per liter. It varies syempre sa inyo pong driving style, no? Pero very economical na po yon for a 450cc motorcycle. Okay, ito po yung naka-Sherpa 450 engine na mayroon po itong in short 452cc po ito na liquid cooled, no? Like I've said earlier, no? Kaya po tinawag na Sherpa to dahil ang alam naman po ng halos lahat, no, na ang Sherpa po yung mga hinahire ng mga umaakyat po ng Mount Everest na tulungan sila. Ito po yung mga local sa area na tulungan sila sa pag-akyat sa Mount Everest. Malulupit po itong mga taon to, no, mga Sherpa, no? Talaga pong nakakailang balik na doon sa Mount Everest, kaya po dito po ipinangalan ng engine ng Royal Enfield na ito. Okay, ang power niya is very good when it comes to torque, no? Ramdam po yan, no? Talagang very torquey po ito, at refined din ang kanyang engine, no? May strong mid-range po ito. Talagang mararamdaman nyo pagpalo na ng inyo pong RPM. Very useful talaga ang kanya pong power, no? Mas lalo na po dito po sa ating pong road conditions, low road situation sa Pilipinas, no? Kung kailangan mo talaga overtake sa speeds, syempre for in-city and highway riding. Very good po ito sa city at pwede rin sa mga back roads. Ito po yung mga konting off-roading, wag po masyadong technical, no? Pero this can go basically anywhere you want to take it, no? Lalong-lalo na po, pasok po sa mga kalsada ng Pilipinas na mga bako-bako, sira-sira, hinuhukay. Okay? Ito po yung motor na para po sa inyo. At syempre, pag baha, very good din po ito, pang river crossing nga po ito, eh. Goods na good po talaga ang Royal Enfield na ito na 450 Guerrilla. At pagdating naman sa highway speeds, na alam naman natin bakit tayo kumukuha rin ng mga 400cc up na motorcycle is for the expressway use.
Good na good po ito maipagsabayan sa mga takbuhan sa ating expressways, no? Alam naman natin na 100 kph lang naman po ang legal limits po ng ating po mga expressways, no? This can go up to 160 to 170 kilometers per hour easy. At saka syempre, nabanggit ko na ba na naka-ride by wire technology na po ito. Kaya po meron siyang eco mode and performance mode when it comes to the riding modes. Okay, yung nga lang, pagdating sa traffic, may konti pong engine heat na mararamdaman. Actually, halos lahat na Royal Enfield motorcycle engines, but it comes to traffic, when it comes to engine heat, mararamdaman po ng mga binti nyo yan. Pero manageable naman. Ang gearbox, like I've said earlier, 6-speed, no? Napaka-light po nito. Meron po itong assist clutch, no? Talagang when it comes to pagpalit ng cambio, ay light na light, maganda for long driving kahit sa traffic, no? Very light po ang kanya pong lever, no? Clutch lever. Very good din po yung gearbox. Hindi po kayo mahihirapan magpalit ng gearbox nito. Talaga pong on point ang pagpalit niya. Pati paghanap ng neutral, lalo na sa stop and go traffic. At ang kanyang handling, napaka-nimble, napaka-agile. Pwedeng isingit, i-weave in and out sa traffic, na talaga mamamanage mo yung timbang niya, no? Kahit may kabigatan to on a stop, pero yung engine response nito very good. So talagang very good sa inyo pong singit-singit sa traffic. Hindi po nakakapagod actually for a big bike. Dahil syempre ang comfort mo rito sa pagmamaneo, lalong-lalo na yung kanya pong suspension, Showa na. Ang ganda po ng play, ang ganda ng rebound sa katawan nyo. In a sense, para siyang very comfortable talaga to ride, no? Lalong-lalo na yung seats niya, malambot na po to. Good for my liking. I believe for everyone's liking din, no? For a big bike, the seats here is good, no? Not maxi scooter type, no? Pero when it comes to overall comfortable seating, goods po ito. Tapos syempre sa safety aspect naman, yung braking, ito pong brakes ito is well enough to handle the power of the engine at saka yung bigat ng motor, no? Napakaganda po ng safety braking niya. It will put you on a stop safely. At talagang when it comes to the levers and the foot brakes, very responsive. Mararamdaman nyo rin yung play ng ABS. Very good po itong Royal Enfield Guerrilla 450 when it comes to the braking. So makakapag-skid ka when it comes to off-roading, no? Yung performance riding natin when it comes to the Royal Enfield braking system. Design wise, modern roadster design, no? Ito yung retro classic design, no? It will not just appeal to old bloods like me. It also will appeal to young bloods like you. Okay? Nag-enjoy po kayo sa design nito. Napapansin ko sa Royal Enfield habang patagal ng patagal, paganda ng paganda yung quality ng kanila pong aesthetics, kanila pong looks, pati yung materials, maganda po talaga pong worth your money. Lalo na, high-tech na to, meron na pong circular 5-inch round TFT, circular 5-inch round TFT, naka 5-inch TFT screen na po ito, na makikita nyo na po doon yung speedometer, kompleto na po lahat doon kasi may phone connectivity na, may toggle switch po yan dito po sa left hand na pwede nyo pong kontrolin yung inyo pong TFT display, at makikita nyo po doon yung mga modes na kailangan mong i-turn on, and whatever and syempre yung mga needed information na meron to, dahil nga may phone connectivity na. Kaya magagamit mo na rin ang inyong pong Google Maps dito. So you don't really need to put your cell phone on a bracket para lang makapag-waze kayo. Makapag-navigate kayo dahil meron na po itong Google Maps. So generally, when it comes to the comfort, again, good seat comfort, no? Although some vibrations you'll feel on the higher rev range, hindi naman po ganun katindi. Parang di mo naman gano'ng maramdaman talaga meron lang po konti, pero it's still a good vibe, no? Nothing annoying when you are riding it for long periods of time.
So yun, panoorin natin itong aking pong ride review mismo. Rock and roll, panoorin nyo. Okay guys, subukan na natin ngayon. Okay, ayusin natin ang mirrors. Alright, kabila. Alright, let's go. Konting libot lang. Okay, naka-eco mode po tayo ngayon. Kasi sa totoo lang, mas maganda po yon sa in-city riding I mean. Kasi pagka naka-sports mode ka, medyo jerky. Okay. Comfort-wise, very comfortable talaga upuan. Pati yung tiklop ng aking mga binti, swabing-swabe. Pati tiklop ko ng pati yung mga control sa aking pong paa, yung mga yan, nagsegunda po tayo. Ito pong aking foot pegs, okay na okay din. Hindi po nakakangalay sa height ko na 5'6". Okay. Tapos, yung reach ko sa handlebars, just right. For a big bike, no, this is just right. Hindi po nakakangalay sa inyong pong mga kamay, sa inyong mga braso. Tapos, ano pa ba ang comfort-wise? Suspension? Yes! Ang ganda po na play. Namaneho ko na po ito nung mga nakarang araw. Ngayon ko lang po talaga i-record to share to you guys. Suspension-wise, wala pa masabi rito. Imagine, this is parang ano to parehong-pareho to ng Himalayan, yung 450. Kaya imagine the suspension, talaga pong built for the adventurous ride. Ay, ang ganda na sipa pagdating sa segunda. Anyways, doon muna tayo sa comfort. Okay. Yung bigat niya, manageable po talaga siya. Sa ergonomics na yung katawan, perfect for long rides. Perfect po to kahit pang off-road. Kahit lubak-lubak, baliwala po. Ang ganda po ng suspension system nito. Ayan, parang wala, Parang wala, di ba? Ganda. Okay. Kung maghahanap kayo ng komportabling big bike for everyday use, malayong biyahe, maikling biyahe, ito po. Pakaganda ng upuan, ganda ng suspension. Ang ganda rin po ng kanya pong body positioning, mga kamay mo, mga paa mo, pati sa foot pegs, pati sa inyo pong gearing. Alright, ang ganda. Yung kanya pong mga tinatawag kong mga levers, clutch lever and brake lever. Goods din pagdating sa feels. Soft siya, hindi siya yung tulad ng iba na alam mo pagka tumagal kang nagpapapalit-palit ng inyo pong gearing at preno-preno sa iyong pong kamay, mananakit ang mga daliri nyo. Ito po hindi, namaneho ko na po ito ng mga ilang oras. Goods po siya. Okay yan po ang comfort. Pagdating sa handling, yung timbang niya talaga guys, mararamdaman mo lang pag ganitong nakatigil, no? Pagka gusto mong lumusot-lusot sa traffic. Pero dahil very good din ang kanyang engine response, hindi mo mararamdaman ang kanyang timbang. Yun lang, medyo top heavy siya, kaya dahan-dahan po kayo sa lusot-lusot para hindi kayo matumba pag kayo po ay lumiliko. Pag ang handlebar nyo is talaga pong niliko nyo sa left or sa right. Okay, anyways, sa handling, tignan mo naman yan. Napakaganda po ng handling nito mga kaibigan. Really, para ka na nagmamaneho ng 150cc. Pagdating sa handling siyempre mas mabigat doon. Pasok tayo. Ito makita nyo kung anong kamusta naman sa traffic. Alright mga kapwa ko, tayo didikit yan, ADB yan. Ayan, ito po EDSA. So ramdam na ramdam ang lubak dito, di ba? Pero dito, wala. Swabing-swabe ang lubak. Handling wise, very nimble, very quick. Ganda po na handling nito. Tapos sa kanya pong handling, nimbleness,
goods po. At ang engine, pagdating sa engine response, very responsive. Yun lang, may pagka-jerkiness siya. Pag galing ka syempre sa first gear, tapos second gear, third, tumatalon. Kaya minsan ginagawa ko rito, kahit pa ma-stop, nagsa-second gear ako. Okay naman. So, mas smooth yung kanyang acceleration. Right? Very torquey. Hayop. Ano pa? Ramdam mo talaga yung power. Ang lakas po ng power nito. Kayang-kaya po nito sa mga overtaking. Teka, tingnan natin to. Alright. Oy, nakita niyo yun? Para kang para kayo tutumba sa tuban to. Sobrang lakas ng kanyang torque. Yung kanyang acceleration. Okay. Ito medyo traffic lang, guys. Bear with me. Tingnan naman, kayang-kaya natin isingit to. Woo! Magpasaway. Okay, yun po masasabi ko dito sa kanya pong engine response. Goods na goods ang engine. Para po sa isang 450cc. Single cylinder. Hahanep. Tapos ang kanya pong ergonomics, sa kanya pong mga instrument cluster controls. Goods, makikita nyo naman. Napakadali pong abutin ng busina, toggle switch, okay? Ito pong ating turn signals, tsaka kahit itong passing light po natin, napakadali. Ayan, passing light. At tsaka ang kanyang pong menu system, madali po i-reach ng inyong mga daliri. So madali po siyang i-control pagdating sa paging intuitive niya. Okay? Good. Tingnan po pag dating look at that power, di ba? Hayop ang kanyang makina. Woohoo! Can you see that? Wow! Wow! For a 450cc, wow! Hanep! Okay. Ang kanya pong circular TFT screen, kita mo lahat ng mga kailangan mo makita. Mga needed information, kitang-kita po dito sa TFT screen. Meron po pala itong Google Maps. Kailangan nyo lang connect sa cellphone nyo via the Royal Enfield app. Okay. Ano pa ba? Sa braking, tingnan nyo. Responsive mga pre. ABS na po ito ha. Responsive braking system. Wow! Safe. Mag-enjoy kayo dito guys. Mag-enjoy kayo dito. I'm telling you the truth. Oh my golly. So, when it comes to the ride feel, handling, superb. Kung kailangan nyo ng big bike na talagang andun na lahat, pang matagalan na, pang masayahan pa, eto na po ang big bike para sa inyo. Ang Royal Enfield Guerrilla 450. Okay. Yun lang guys. Oh guys, walk around tayo dito sa Royal Enfield Guerrilla 450. So makikita nyo naman guys, no? Naka na tayo, LED lamps, headlight sa harap, syempre likod din naman naka LED na, pero mamaya puntahan natin yun. LED na rin ng mga turn signal lights, yan ang sa harapan natin. At syempre naka Showa po tayo, Showa na suspension sa harap, no? Meron pa tayong protective rubber dito para hindi po pasukin ng dumi ang inyong suspension. At sa harap syempre hindi po ito bakal, no? Tama ba? Plastic lang po ito na tapalodo. Okay, extended of course para hindi tamaan ang ating makina ng putek. Okay, ito po sa harap. At syempre meron po tayo dito reflectors. Both sides po yan. Yan, ito makita nyo sa harap, no? And ang gulong po natin is 120 by 70 by 17. Okay. Ang tatak po nito is yan, hindi ko ma-pronounce, CET grip. Okay, tingnan natin ang kabila. Madilim kasi dito sa part na to. Opo, maganda naman ang kanyang carpet, no, nung aking tinest ride, no. Ito po is semi-nabi, so parang gulong din po to ng ng mga pang adventure talaga, mga pang Himalayan, mga ganyan. Himalayan, yan. Himalayan, yun. Okay. Tapos, naka-disc na po tayo, no? Of course, front and rear na, syempre, ABS na. Alright. By Vibre. Okay.
Yan po ang ating pong disc braking system dito. Ito po ang meron sa harap, no? Tapos mamaya natin pa itong speedometer. Of course, andito, never touch this when hot, ang ating pong radiator system. At ito po ang ating pong bulletproof na makina. 450cc. Okay. Yan. At syempre, dito na po ang ating pong exhaust, ang single cylinder. Meron po tayong plastic lang po ito na guard. Pwede nung papalitan yan, no? Tapos, of course, the exhaust goes all the way here. Catalytic converter. Yan. Tapos, ito po ang kanya exhaust. Okay. Gusto nyo ba marinig? Parinig natin. Wait lang. Parinig natin ang kanyang tunog. Okay, ito na. Alright, yun po ang kanyang sound. Okay. Ito pala is ating ano to, brakes, no? Okay, very nice. Ang kanyang, oh by the way, this is already ride by wire. Okay. Tingnan natin. Quick shift assist ata ito. I am not really sure. But of course, this is the kabilang side, the left side of our engine. May rubber po itong ating tapakan, no? Ito wala po para sa angkasan ng kanyang foot peg. Wala po tong rubber, yun lang po meron. Tapos of course may chain guard tayo at adjustable po to ang ating pong rear suspension. Yan, monoshock. Alright, what else can I say about this? Sa likod naman guys, okay, naka 160 by 60 by 17 naman tayo. Alright, same brand, CET. Tapos ito po ang kanyang tread pattern. Of course, semi-nabi. At naka ano na rin po tayo, disc brake sa likod na, naka ABS, yun. So yan po ang kanya pong walk around, no? And ito po ang kanyang tail light. Actually ito yung tail light nya na nagpa-function din syempre as turn signal. Teka, buksan natin. Open. O, di ba? Yan po ang tail light na. Buksan natin ang kanyang hazard. As you can see, di ba? Galing. Okay, off natin po ulit. Patay ng hazard. Let's turn this off. Okay. At papamayitan nyo rito. Yan. Yan kanyang tapalodo na wala pong silbi yan. Pag pumutik, pag umulan siya, tatamaan ka ng putik. Pero siguro palagyan nyo naman na lang ng adjust. Ano pa rito, tapalodo. Pero naman siguro. And this is only what they call reflectorized something. Yan, okay. So syempre ito yung ating bracket, lagayan ng ating plate number. So that's it. At ito yung susian po para mabuksan ang ating upuan. Wala man po tayo makikita dyan, hindi ko na po kailangan buksan. Of course, so ito na po ang kanya pong aesthetics. Okay, nice paint job. Okay, hindi po sticker yan, painted po yan na naka-emboss. Okay, yan. Royal Enfield goods, same here. Metal, plastic, of course metal, plastic. Okay, yon, plastics. May mga plastics, but these are strong quality metal gamit bakal. Okay, at itong kanyang seat, very comfortable po ang seat na ito. Actually nag-ride na ako malayo at comfortable po talaga siya. And as you can see, napakalambot at hindi ka dudulas dito. Very good Royal Enfield. Ang ganda po ng ride nito. Okay, then what else? Sa harapan, ito syempre ang kanyang mirrors, side mirrors. Goods, palitan nyo na lang. Gusto nyo dito ilagayan yung side mirror. And of course, maganda ang kanya pong mga grip. Mahaba. So,
pasok na pasok ang inyong mga kamay. Ma-adjust nyo pa. At syempre dito, kabila niyan. At very good to the touch din. And what else? Good din po ang kanya pong ergonomics, no? And ito po ang kanyang controls, no? Ito po ang mga toggle. Very Royal Enfield. Syempre Royal Enfield to. Ito ang home button. Pag kayo po ay buksan natin. So ayan ang magiging animation yan. Okay. Actually, pwede nyo i-connect to sa Royal Enfield app para may pasok ang Google Maps nyo rito. Okay. Ito ang iyong passing light. Pam, pam, pam. Ito naman ang high beam, low beam. Okay. At syempre, ang toggle ng inyo pong tawag dito, turn signals. Horn, of course, paringgan. Yan ang pakinig sa horn. At ito yung toggle to toggle your controls here. Okay, yun po yun. At dito po sa kabila, you can see yung kanya pong electric starter na merong kill switch. Okay, and then dito po ang hazard. Pindot lang. And of course, ito po yung button para magpalit kayo ng ride mode. Meron po tayong eco mode at performance mode. Alright, yan po yun. Tayo natin. Gasoline tank, 11 liters. Sabi sa kanyang brochure. And of course, non-adjustable ang kanyang brake lever dito. So as the clutch lever. Alright. Yan po. Teka, ikot natin. Pakita ko sa inyo. Ikot natin. Okay. Napakaganda po ng motorcycle na to. See? So that's it, pansit. Yan po ang ating walk around sa ating pong Royal Enfield Guerrilla 450. Pawis na pawis po ako. Galing ako sa ride. So yun po, napakaganda po talaga ng Guerrilla 450, lalong lalo na sa kanya pong ride, no? Okay, pag-usapan natin mga key considerations why you will get this motorcycle. Okay, for younger riders, talaga pong ito po nakikita kong ginawa ni Royal Enfield para makuha nila yung demography na to. At syempre, yung mga old bloods, yung mga matatanders na tulad ko, ito very appealing po talaga to pong Royal Enfield Guerrilla 450. Pwede po to sa beginners, lalong lalo na. At syempre, kahit sa mga gusto ng yung mga batikan na nagmamaneho pero gusto ng motor na can give you the much needed performance and of course the pride of ownership, goods po itong Royal Enfield Guerrilla 450, no? Dahil definitely it can go anywhere, urban city riding or even back roads or off-roading, pwede po ito. ABS system, syempre, ano pa ba? Syempre overall ease of maintenance, pride of ownership, economical use, no? Ito na po talaga yung kanyang exciting ride feel na makukuha mo sa mga bigger bikes, andito po yan. At sa presyo pong 289,000 pesos, no? Mura na po yan, no? 450cc. Yan po ang starting price na 289,000 pesos. Saan ka pa, di ba? Maganda po talaga po itong Royal Enfield Guerrilla 450. O yun lang po guys, no? So ito po ang ating pong ride review, the Royal Enfield Guerrilla 450, a new motorcycle from Royal Enfield. And again, hopefully nag-enjoy kayo dito po sa aming pong ride review. Sa susunod po natin again ride review. And of course, don't forget to always watch our show every 10 p.m. and 11 p.m. dito po sa Pinoy Extreme Channel, alright? Anything Motoring TV by M News and Rev Up Moto. Yun lang po. Again guys, continue to support our show by liking, sharing, and of course, subscribing to our channel. Alright, yun lang po. Ako po ulit si Kadyo. See you guys next time.